Ayan, good afternoon everyone. Magandang hapon, magandang gabi na sa Pilipinas, guys. So, gawa lang tayo ng isang short video para mayroon tayo uling upload kasi it's been 2 weeks na hindi tayo nakapag-upload. Today is Sunday and isagutin ko lang yung yung message ng isang followers natin, yung isang subscriber natin na nagtanong kung for example, nagaling daw siya ng Hungary and meron naman siyang temporary resident card ng Hungary. Is not daw ba? Hindi daw ba mahirap ang makapunta dito sa France kasi maraming mga negative na nagsasabi sa kanya na mahirap daw and then kailangan pa ng support letter from the company. Yun. And parang very strict daw, kailangan pa ba ng immigration or something like that. Pero, yung isi-share ko sa inyo guys, yung according sa aking experience lang. Kasi ang pagkakaalam ko, kapag andito ka na sa Europe or sa EU, Schengen countries, hindi naman na nag-check ng immigration. Kasi 2 beses naman ako nakapag-travel. Dito nung pumunta ako sa France is naka-airplane din ako. So, wala naman nag-check sa akin na immigration. And then, nung pumunta din ako ng Italy, wala naman ding immigration. Pero wala na akong valid na visa, guys. So, hindi naman siya no. Nung pumunta pala ako dito, may valid visa pa ako. Pero hindi na siya, 1 week na lang siya. Pero wala naman nag-check sa akin. So, doon sa nagtanong, lalo kung ikaw ay meron kang TRC galing nandiyan ka sa Hungary, so tingin ko walang magiging problem kahit ikaw ay kung gusto mo mag-jump dito. Yun nga, as long as may kakilala ka, yun ang sabi ko nga din sa kanya, basta meron kang kakilala or merong mag-help sa'yo na matitirhan dito and na magpo-provide din ng mga kailangan mo, like for example sa pagkain, kasi medyo mamahal talaga guys. Grabe na yung cost of living dito sa France. Hindi na ganun kadali kumpara nung mga past 1 year, 2 years ko dito. So kahit ako medyo nahihirapan na din. And yun, kung mayroong magsusupport sa'yo dito, kung mayroong mga kayong kaibigan or family mo nandito na kukup-kupin ka kasi yung renta din medyo mabigat. So, walang problema na mag-jump ka dito and find job. Yun. Kung mas maganda din kung itutulungan ka ng family mo or ng relatives mo din or ng friend mo na makahanap ng trabaho. Kasi nga, hindi naman din pare-pareho, no? Hindi ko ina-advise din na, kasi iba-iba naman guys eh. So, mahirap magbigay ng advice kasi syempre kasi nga ako, lagi kong sinasabi din na isa ako sa maswerte na Pilipina na nagkaroon ng maayos na trabaho dito, nagkaroon ako ng family, yung mga employer ko is naging pamilya nila ako. So, hindi pare-pareho yung ating kapalaran, di ba? Meron namang hindi pinalad na umuwi na lang din ng Pilipinas. So, yun lang. Hindi ko din ma-advise ba guys kung anong pwede kong i-advise kasi pero ang akin lang is kung kung alam mo naman sa sarili mo na kaya mong gawin, kasi pangkaraniwan nga na trabaho dito is yung housekeeping ka, housekeeper ka na or anong tawag dun, ay caregiver. So kung kaya mo naman gawin yung mga ganun bagay, yung trabaho gawaing bahay, as in dapat ay hindi ka mapili, masipag ka. So pero parang wala namang imposible guys na hindi ka mag-success dito sa France ng kagaya sa akin. Kasi, di ba nga nung pumunta ako dito, wala naman akong kamag-anak. Nakisama lang din ako sa mga kakilala. Hindi ko nga sila mga kaibigan. Mga kakilala lang, sariling sikap na nakakuha ko ng trabaho. At syempre, yung ating dasal talaga guys. Yun yung pinaka-importante na lagi tayong magdasal na i-give tayo ni Lord at ibibigay niya naman talaga sa atin lahat eh. So yun nga. Baka ulit tayo sa nag-question sa akin na hindi daw ba yun, nagpapasalamat ako sa iyo and nagtatrust ka din sa akin na yun, so mga advice ko, di ba? So lahat kayo guys na nagtatanong sa akin sa Facebook natin, dito sa YouTube din, sinasagot ko naman kayo as long as kaya. Yung hindi talaga ako busy, may mga times lang talaga na hindi ko nare-response yung mga messages nyo kasi syempre marami tayong trabaho, tapos ang dami ko din ginagawa, di ba? So, hindi ko kayo agad nare-response. Pero lahat naman halos kayo ay nare-response ko. Kasi alam ko, kaya nagpasalamat daw siya sa akin. Kasi sabi nga niya,
pasalamat siya sa akin kasi daw nagre-response ako sa mga messages nyo. Kasi I feel you guys, napipil ko yung situation nyo ngayon kasi galing ako dyan. Kaya as long ano nga talaga na basta may time ako, sasagutin ko lahat yung mga messages nyo, and I am willing to help and guide you guys, kahit yun nga yung hindi magaganda yung mga naging karanasan natin doon sa mga tao na tinulungan natin, di ba? Pero yun na yun, it happens na yun eh. So we doing naman this to ano din eh, yun lagi kong sinasabi na ginagawa ko yung mga bagay na to dahil gusto kong ibalik kay Lord lahat ng mga kabutihan niya sa akin, di ba? So kaya yun, sinasagot ko yung mga message nyo kasi nga, I feel you. Kasi nung nag-start din ako sa Hong Kong, guys, na paano mag-apply dito papunta sa Europe, ganyan. Ang dami ko pinagtanungan din sa Facebook. Wala, ini-ignore na lang talaga ako. Hanggang doon sa isa ko na reseller, kasi nasa Hong Kong nga ako, nagbenta ako ng gold. So, yung mga gold online, ganyan. So, meron ako doon isang reseller na siya yung napagtanungan ko, saan yung agency niya, yan, ganyan. And siya yung nag-response. Then after noon, wala na din. Basta sinabi lang niya yung agency niya. Yun nga yung agency ko na nagpali sa akin. And then, yun, nagtuloy-tuloy na yung application ko. Kaya ako, hindi ako madamot sa experience, guys. Sinishare ko yung experience ko sa inyo na yun na I consider na successful yung naging journey ko dito sa Europe. And hindi ako madamot sa karanasan, sa experience na i-share sa inyo yan, guys. Kasi I came from that situation. Oo, hirap na hirap ako noon na paanong gagawin ko. Lagi ako, nalilito ako. Ano ba, tutuloy ba ako? Natatakot ako. Kasi syempre, di ba, hindi naman natin alam yung situation natin dito, kung ano yung magiging situation natin. Tapos ibang-iba yung Asian talaga sa Europe, yung lalo yung weather dito, di ba? Tsaka yung mga tao, di ba, yung lalo dito, hindi naman English-speaking country. So, medyo mahirap din. Sa Poland, ganun din. So, kaya, talagang hindi ako madamot sa experience na sinishare ko sa inyo. Yun, meron tayong mga bashers, meron tayong mga So, it's up to you naman, guys. Opinion nyo naman yan. So, ako lang nag-share ako kung ano yung karanasan ko. Kung hindi ko naman sinasabi yan. May mga bashers sa dyan sinasabi, ay, ganito, ganyan, hindi ka naman magaling. Hindi naman ako nagmamagaling, guys. Sinasabi ko lang kung ano yung naranasan ko and I wanted to share. And of course, dito, gusto kong i-document yung mga happenings ko dito sa Europe, kasi hindi naman tayo habang buhay na nandito, di ba? Kasi hindi naman talaga ito yung aking retirement goal na dito sa Europe. So yun, back ulit tayo dun sa dami ko na namang kinuwento, mayroon na namang maiinis sa akin. Back doon sa nagtanong sa akin. So kung sa puso mo ay kaya mo nga nagawin yung mga sinabi ko na mga gawaing bahay, hindi ka maselan, go for that na. And hindi mo alam kung ano din yung magiging kapalaran mo. Malay mo dito ka maging matagumpay. Kasi mas mahirap kung hindi natin susubukan yung isang bagay, di ba guys? Kasi mas yung nag-stuck lang tayo dun yung isip natin, sana punta na lang ako dun. Gawin natin ng action. And kung mag-fail tayo, at least na-try natin, di ba? Kaysa naman sa habang buhay natin iisipin, sana pupunta na lang ako dun, di ba? Yung mga ganun. So yun. Basta kung nandito ka na or kung nandito na kayo, need the guide, I'm here naman pa rin na willing mag-help sa mga taong. So yun, kung total nandito ka na din lang naman sa Europe, guys, yung mga gustong mag-jump dito, go na. Basta ganun, huwag maselan, dapat ay tag doon, masipag ka talaga. And, syempre, yung tiwala, yung trust ng employer once na makakuha ka na ng trabaho, ay hindi naman ganun hindi naman talaga ganun, guys, mahirap. Kung sa mahirap, wala namang madali, di ba? Ako nga, pag Monday, guys, pagod na talaga ako. Monday pa lang, pagod na ako. Pero hindi pa mahirap yung trabaho ko, ha? Yun. Siguro nakakapagod din kasi yung weather, yun. Kasi sa trabaho ko, hindi naman mahirap din, dahil yung mga employer ko, parang family ko na sila Yan, iba-iba naman talaga ang kapalaran ng tao, diba guys? Pero kung ikaw nga ay lalaki, yun, medyo talaga mahirap, guys, ang lalaki sa panahon ngayon. Lalo kung wala kang resident card and any other. Kasi minsan may mga agency na tinatanggap yung resident card mo sa Poland or yung resident card mo sa Hungary, yon tinatanggap nila. Pero some of the agencies, kasi karamihan sa lalaki dito, nag-apply sila sa mga agency. Kasi bihira naman sa lalaki din yung i-hire ng mga employer na maging nanny, di ba?
Kasi syempre kung babae naman yung alaga, hindi naman agad-agad magta-trust yung employer kung ngayon ka lang din nila na-met, unless na i-recommend ka o ng mga family mo or ng mga kamag-anak o kakilala mo dun sa employer, siguro magta-trust na kung malalim na yung trust dun sa nag-recommend, 'di ba? So, yun po pwede yun. Pero kung mag-a-apply ka pa lang, parang may chance siguro, pero hindi ganun kalaki yung chance mo na makahanap ka ng trabaho kung lalaki ka at magnanani ka or mag-housekeeping ka. So, yun yung sa ano ko, yun yung sa advice ko, yun yung nasa ano ko. Pero kung yun nga, kung meron ka namang temporary resident card dyan sa Hungary or sa Poland or kung sa Czech Republic or something, isang bansa ka, at makikipagsaparan ka dito, kung lalaki talaga, yun nga, medyo mahirap. Yan. Pero kung babae ka, syempre, in demand dito yung mga nani, mga ano, madali din naman na makakuha ng trabaho. Yan. So, yun lang. We keep going lang everyone and lagi nating tatandaan na hindi naman tayo, basta yung faith natin kay Lord, lagi nating pangahawakan guys. At kahit ano yung mga dumaan, ano yung mga struggles natin, ano man yung mga tao na nakakasalamuhan natin, bibigyan talaga tayo ni Lord ng mga tao na makakasama natin, yung makakasama natin at na galing sa kanya talaga. Kasi yun din, akala ko nung dati sila na, tas ganyan, after that may mga nangyari na mga hindi inaasahan, ganun talaga ang buhay, dadaan at ano lang, pero for me, tapos na yung mga bagay na yun. So ayoko nang balikan yung mga ganun na sitwasyon ng buhay ko. So I'm looking forward and I thank God na pinadala niya ulit ako ng mga, sila talaga yung hindi mo na kailangan utusan. Alam mo yun, they are matured. They are 30s also din, yung mga age nila. Pero sa kanila ko nakita yung hindi mo na sila kailangan na utusan ba, na ganito yung gawin, ganyan. Hindi. I feel sa kanila, I feel na masarap silang kasama sa bahay. In short, oo. Hindi sila tamad. Yun, mahirap kasama. Mas hirap din kasama kasi sa bahay yung tatamad-tamad, guys. 'Di ba? Yung hahabaan mo talaga yung pasensya mo. Yan, kailangan mahaba. Pero sila ang tatlo, wala akong masabi. So, yun. And, ano pa ba? So, you keep going lang, guys. And, sa abot ng aking makakaya, i-reply ko kayo or i-guide ko kayo. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta kahit bira na tayo nakakapag-vlog. And, yeah, we keep going lang. And, God bless us all, guys.